Kamusta po kayo? Tuloy-tuloy ang pag-init ng panahon, subalit ang pag-init dito sa Pilipinas ng mga tao ay lalong umiinit dahil siyempre sa taas ng mga bilihin, gasolina, at lalo na ngayon na napapanood pa natin ang nangyayari sa Congress. Talagang mainit pa rin ang labanan sa Congress. Maski na sa Supreme Court, umabot na ron ang gulo o kaya ang katahimikan ay nawala na halos dito sa atin maski saan tayo tumingin. Tignan nyo ngayon ang latest na nangyari. Nagsalita na ang hinahanap natin o iniintay natin na magsalita si Congressman Martin Romualdez. Matapos makapagsalita nung last year si dating Congressman Saldico, ang inaabangan lang natin ay sino ang sasagot o ano ang sasagot nung kasama niya sa Congress. Ngayon nagsalita na. At nagsalita na rin siyempre ang administrasyon tungkol dyan sa mga usapan na yan. Tignan nyo ang nangyayari kung iisipin natin. Parang sila ay talaga nagtuturoan na dahil dito sa trilyon na mga pera na nakuha na o nawala sa ating kaban ng bayan. Nung si Saldico ay umalis at nagtago, ngayon naman may balita na siya naman ay gustong bumalik. Subalit sa pagbabalik niya, ang may nagsasabi, di umano, si Congressman Martin Romualdez naman ang gustong umalis. Ano ba nangyayari ngayon talaga? Ang sinasabi dati ni Congressman Saldico na ang talagang pasimuno nitong pagkawala ng pera ay walang iba kundi si Tion Bano ay pakana ng kanyang kasama sa Kongreso. Siyempre ang tinuturo niya di umano ay Speaker of the House. Ngayon naman ang nagsalita ang Speaker of the House, at tinuturo naman niya ay ganun din. Kasi kung ano sinabi ni dating Congressman Saldico, ganun din sinasabi niya na wag daw siyang gawing scapegoat. Hindi na sinabi ni Saldico. At tinuturo niya, siya mismo nagsabi na ang gawain nito ay hindi nangyayari lang sa Kongreso, nangyayari pa sa ibang lugar. Ano ba yung ibang lugar na yun? Ang tinuturo niya ay ang executive office ng bansa. Sino po ba ang namumuno ng executive office kundi ang Pangulong Bongbong Marcos? So halos silang dalawa ngayon ay nagtuturuan. At sa Supreme Court naman, nung kinumbida ng Supreme Court o humarap sa Supreme Court ang Solicitor General ng Pilipinas, si Attorney Berberabe. Ang Solicitor General po, si Attorney Berberabe, siya po ang tagapagtanggol lahat ng mga kaso ng gobyerno, lalo na sa Supreme Court. At doon po ay lumalabas naman sa di umano na ang pag-release o paglalabas ng mga pera, lalo na yung mga trilyon-trilyon na pera na yon, ay wala na sa kapangyarihan daw ng Pangulo, kundi nasa kapangyarihan na ng DBM. Binababa ngayon ang responsibilidad ng pagbibigay ng pera o pag-release ng pera hindi na sa Pangulo kundi sa kanyang mga kasamang department na kagaya ng DBM, Department of Budget and Management. So hindi natin alam talaga kung sino namuno niyan, sino ba talaga ang mastermind niyan, kanya-kanyang turuan. Ang mga tao alam na natin lahat ang proseso ng budget preparation, pati pag-release ng budget na yan. Nasabi ko na yan ilang beses sa mga dati kong video. Ang nakikita ko lang, kung hindi talaga yan ay papayagan yung pagnanakaw o pagkuha ng pera, talagang mahinto yan madali. Unang-una,
Siyempre, saan ba nanggagaling? Sinabi ko na, ang budget sa Pangulo ng Pilipinas, sa opisina niya, at dumadaan ito dun sa DBM dahil ang DBM ang inuutosang mangolekta ng mga budget sa iba-ibang departamento. Tapos pagbalik po niyan sa ulit sa executive o sa presidente, yun po ay aprobado na ng Kongreso. So, sila alam nila lahat. Lahat sila sa tingin ko alam kung kanino mapupunta ang pera. Kaya lang hindi natin maintindihan, naghanap tayo na kung sino talaga ang mastermind ng pagkuha ng pera. Kung titignan nyo yung dati kong video, na marami nga nagalit sa akin, ang title ng aking video noong pang nakaraan pa yun, isang taon pa yata yun, nang sinabi ko na sino ba ang hindi corrupt. Ang dami nagalit sa akin, parang pinagbibintangan ko raw na maraming corrupt kaysa lang doon sa mga sinasabi o nababasa natin sa balita o sa news. Kaya tignan natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na panahon. Meron akong siyempre prediction na sinabi ko kung ano mangyayari sa Congress tungkol naman sa impeachment, pero itutok natin ang video na to tungkol dito sa mga pera natin na nawala, trilyon na pera na sana ay nagamit sa atin, sa mga Pilipino dito at saka sa abroad. Subalit yun po ay nakuha na ng mga ibang tao o mga taong may kapangyarihan na hindi na maibabalik yan maski anong mangyari, dahil napakamahirap pong singilin o kunin sa kanila, lalo na sa mga elected officials, ang pera na nakuha na nila. Matagal na panahon pa ang bibilangin dyan at malaking pera din ang gagastusin para mabawi natin lahat ng mga pera na yan. Kaya tignan na po natin ano mangyayari. Sa tingin nyo po, sino ba ang tingin nyo ang mastermind talaga ng ganitong trilyon na peso na kinuha sa atin? Dahil sa prosesong yan, sigurado may nakaisip na kumuha niyan na hindi malalaman ng nasa taas. Di po ba? So kung sino man ang nasa itaas sa kanila, ay sino kaya yon? Pero ang pinakamataas syempre na posisyon at makapangyarihang posisyon dito sa Pilipinas ay ang posisyon ng Pangulo ng Pilipinas na nasa Malacanang. Subalit marami po mga tao siyang nasa ilalim. Alam natin na itinuturo din mismo ni BBM, Presidente ng Pilipinas, BBM, na sinabi niya ang mga kumuha ng pera niyan ay mga na-involve sa DPWH at yung mga contractors. So sino kaya ang mastermind kung paano naikuha o nakuha ng mga tao nito ang pera natin? Paki-comment na lang po sa tingin niyo. Sa ngayon po ay pagdasal natin ang Pilipinas, pagdasal natin ang mga Pilipino. God bless the Philippines, God bless the Filipinos. Pagdasal na rin po natin lahat ng mga tao na naghahanap ng katotohanan. Pagdasal natin ang mga politiko sa ating bansa. Huwag natin kalilimutan ang mga OFW na nasa abroad na sa ngayon ay hirap na hirap pa rin dahil sa gulong nangyayari, hindi lang sa Middle East kundi sa ibang bansa. Maraming salamat po.